Hi Capricorn, May 2026, monthly horoscope po tayo. Andito na tayo bagong buwan ng Mayo. Kamusta kayo Capricorn? Capricorn energy, kuha tayo ng ilang guidance advice para sa inyo. Ano nga asahan ng mga taong ito? This May 2026. Anong parating sa kanila? Mensaheng gabay po. Capricorn, message. Capricorn, any guidance, message. The Star. Nakakabagsak lang actually sa tanungan, magkaiba yung dot na ating ginagamit. Live na live po tayo ngayon. Any guidance advice? Si The Star, sobrang dyan pa lang. This is about your hopes, your dreams, your wishes, yung ilang goals nyo. Or kung ipapasok ko ang ilang info sa astrolohiya ngayon, this May, marahil kailangan ko na mabanggit to. May 1st guys, May 1. Meron tayong darating na full moon in the sign of Scorpio, regardless sa zodiac sign, that will highlighted your 11th house. Yung energy kasi ni the star, this is Aquarius sign to guys. And Aquarius is in the 11th house. 11th house of your friendship, your circle, your groups. Meron ba kayong, I feel for some, meron kayong pupuntahan, meron kayong ilang party invites, or ilang charity ba yan, ilang events, ganyan. Meron ba? Kahit sa simpleng pagpaplano, kasi nga ito yung goals nyo, yung ilang dreams nyo, plano, ito yung nilolook forward nyo. Ito pwede kusa yung maramdaman or kusa yung mapaangat sa inyong mga sarili. Merong opportunity to connect, communicate, socialize. Yes, tingnan nga natin ito isa. The Ten of Swords. This one is in reverse. I see you being ready sa mga sitwasyon na to. Or maybe yung pinaka-advice, be ready, be prepared sa ilang, maaaring it could be unexpected pa nga for some. Yung na-mention ko, invites, events, party, or mapa-business events man ito. It could be a wedding, party, ayan, ganyong ganapan. Lalo kung meron kayong mga organizations na matatawag, community, groups. So, ang lawak niyan, guys. Pagdating sa inyong mga social sector, friendship, or the Ten of Swords ay narito guys. Maaaring itong kaibigan na ito, marahil kailangan kong mabanggit for some of you ay isang past or ex-friend. Kung saan hindi kayo masyado naging okay, or nagkaroon kayo ng tension, conflict, drama, and this time baka merong reconnection, or even reconciliation. Ganon, na-excite ako sa barahan nyo kasi dyan pa lang sobrang magkoconnect po sa ilang ganapan sa astrolohiya. Any guidance? Chariot. Alam mo, parang nakukuha natin yung energy ni Mr. Kini. Live na live tayo. Ito yung mga bumagsak sa kanya, pero ay tayo. This is about home, family, relationship, travel. So, may ganapan. The Hermit. So, maybe may pagka-private to. Itong private, low-key, or secret. May pagka-secretive ba? Or mysterious yung energy. Ano yung private? Private event. Tahimik lang na celebration. Maybe ito yon, an advice, a message for some to celebrate your small wins, Capricorn. Yung mga patuloy nyo kinakaya, ito yung ilang maring laban na patuloy nyo nalalagpasan. Sa inyong mga paraan, celebrate life guys. Maybe yun yung pinaka-advice. Okay, manifestation card, i-manifest na, tanggapin na, ipahayag nyo na, iangat nyo na lahat. Siyempre, hindi lang ito sa universe, sa mga tala, pero higit sa kanya. Samahan ng patuloy na dasal. Okay, ang inyong mga buhay, life in general, tayo po ay general reading, of course, just only take what resonate po. Capricorn energy. May 2026, add pa tayo po ng ilang messages. Card of Destiny na naman, na napakasipag ngayon. Okay, so, eto na yun. Yung na-mention ko, mukhang merong connection, reconnection, reunion na magaganap. Ilang groups nyo, social groups,
or could be connected din po, pamilya. Okay, umaangat dito. Or kahit sa simpleng pagpaplano, kasi nga ito yung plans nyo, yung goals nyo, yung nilook forward nyo, na pwedeng umangat ngayong Mayo. Nagiging ready ang mga bagay. Okay. Plano saan? Travel? Or ito yung party? May ganun ba? Ganun yung energy, guys. Other messages. So, it could be unexpected po. Sabi ko nga, the tower. Ito yung mga pagkakataon na hindi nyo inaasahan. It could be a surprise, could be positive, negative, pero at the end of the day, aking ulitin, positive lang tayo. Okay, the star, optimistic lang tayo. Na walang ihahain sa inyo ang universe, ang taas, nang wala sa timing. The wheel of fortune is here. Nasa lubong na tayo mga chicken joy. 10-10, chicken joy. Umaga-umaga po. 10-10 ang rating. I see you talaga being ready or merong makukumpleto. Merong completion, may ma-achieve, gaano man kalaki, kaliit ito. Stay positive lang with 8 of Swords. Other messages, guys, kasi nakikita ko yung enerhiya minsan ng pagiging, sabi ko nga baka dito yun yung low-key, pagiging private nyo, na okay lang naman. Ito pwede kusang maramdaman ng ilan na, teka lang ha, tao lang din ako. Nakakapagod. Oo, especially kung nitong mga nakalipas or this month, higit pa rin kayong makaramdam ng pagiging busy and productive sa buhay na hindi nyo alam kung anong unahin sa dami ng events na ito. Business, party, sabi ko nga, lalo kung meron pa kayong mga community groups na matatawag, organization, so ang daming pwedeng nakahain sa inyo. Kaya naman, maaring kusanin itong maramdaman for some of you, yung pagkapagod. Okay, it's okay to pause, to recharge your energies. Maybe it's a sign for some. Hindi po isang medical advisor si Moonchild, ha? Simpleng card reader lang po tayo. Meron tayong na-mention ko na, yung full moon. So, kung ano man yung full moon in Scorpio, that will highlight that your 11th house of wishes. Ito yun. At nandito tayo, papasok tayo, Gemini season, guys. Nag-highlight din po. Marahil kailangan ko, makaka-relate sa ilang taro nyo na connected sa health. Kapag nasa Gemini season tayo, andito, nag-highlight ang inyong mga 6th house of health. Health-wise, again, di ako medical advisor, pero napakagandang pagkakataon na tugunan nyo, harapin nyo, timing po. If ever, especially kung meron talaga kayong iniinda dyan or pinagdadaanan na hindi nagiging okay, at baka nababalewala. The Hermit is here. This is someone, a mentor, a guardian, a professional. Magtanong para sigurado maging bukas kayo dyan. Syempre pa ha, kung saan kayo higit nakakaramdam ng hindi pagka-okay, physically, mentally, emotionally, or even spiritually. Napakagandang pagkakataon to, guys, to connect, get more information, gamitin ng boses. Lalo pa kung meron kayong mga visible pain dyan. The 10 of Swords po kasi ay narito. Pero nag-reverse. I see recovery, healing, as I've mentioned. Lalo kung hindi nyo babaliwalain. Napakagandang pagkakataon ng buwang ito to do some general check-ups. Yes po, kung nanaisin lang naman. Okay. Para rin ito sa inyong mga overall well-being, syempre pa. Para mas healthy and wealthy, paano nga naman natin magagampanan itong mga priorities nyo, obligations, si 11th house yung na-mention ko, lalo pa kung kayo yung mga, aangat yung mga natural yung pagiging makatao, being a humanitarian, yung mga puso nyo, na-mention ko yung charity kasi dyan yung pumapasok. For some of you na hinihila ng pagtulong or yung pagiging empath, yung pagiging compassionate nyo, yes, pwede yung kusan, yung tulong. I mean, maaaring aangat ng kusa for some Capricorn, May 2026, yung sense of responsibility, yung sense of purpose sa buhay, na ang ganda. Pero bago at unat, unat huli? Unat huli na lang. Okay, tulungan mo na ang sarili, priority mo rin ang sarili, para natin magampanan pa yung mga kagustuhan nyo, kahilingan nyo, para sa ibang tao sa inyong paligid. Okay, paano natin magagampanan yan kung kayo mismo ay pagod na? So, tapikin din ng mga balikat kasi nga, I feel na dire-diretso, si 6th house po, Gemini season na na-mention ko,
ay connected din sa pang-araw-araw niyo na buhay. Minsan baka hindi niyo naramdam kung ano yung sinasabi ng katawan. Sa part na yan guys, you have to listen to your body. Kayo po ang higit na makapagsasabi ha. Tapikin din ng mga balikat, kamusta ba kayo? Baka hindi niyo na napupuna, kita mo, ayan o, nakapiring pa kayo. Pakita natin sa live. Kayo po pala ay pagod na. So, hinga ng makahinga. Napakagandang pagkakataon to recharge. Recharge din your batteries. Hinga, pahinga lang po ito. Okay. Ito yung umaangat. Ayan, diretso tayong naiwanan. Patuloy kayong maniwala sa liwanag bagong simulain sa ilang connections, especially ayan, paglawak ng inyong mga network or hindi posible. This is about your wishes. The Wheel of Fortune, card of good luck. Walang imposible, i-claim na ba natin ito na meron kayong possible na maisakatuparan na pangarap ngayong buwan. Gaano man kalaki kaliit ito, maniwala lang. Okay, again, samahan ng patuloy na dasal, walang ibibigay sa inyo ang taas ng hindi nakalaan o hindi timing o hindi makabubuti para sa inyo. Ito yung umangit na guidance advice, messages, May 2026 para sa inyo, Capricorn.